ito guys, no, ito lagi yung pinapakita or tawag nito, ini-explain ng mga DD shit. Ito yung, kumbaga ano bang tawag nito? Yung bang parang pinipicture out lagi ng mga kampo ni Digong, mga kapatid, no, na ang Pilipinas di umano, mga kababayan, ang susunod na Ukraine. Yun yung lagi nilang pinapangalandakan, mga kapatid, na ang Pilipinas daw ang susunod sa yapak sa bansang Ukraine. Pero mga kapatid, ito sa totoo lang, mga kababayan, magkaiba po ang sitwasyon ng Pilipinas kumpara sa Ukraine. Dahil ang Ukraine, mga kababayan, dati na po talaga yung bahagi ng USSR, no? Dati na pong bahagi yan ng Soviet Union. Yan yung ano ba tawag doon? Industrial base of weaponry ng USSR noong kapanahunan, mga kababayan, nabuo pa ang USSR. Diyan po, mga kapatid, matatagpuan sa Ukraine yung mga nuclear missile ng USSR. Kung kaya't noong nagkaroon ng kasunduan ang NATO at itong Ukraine, itong USSR, mga kababayan, napagkasunduan nila na buwagin na ang USSR, no, at palayain na po yung mga sinakop nilang bansa diyan, no, provided na i-surrender din yung mga nuclear missile ng yung mga nuclear base nila diyan sa Ukraine, whatsoever anong tawag nila doon, i-surrender din yan at hayaan na sila maging isang bansa. Ngayon, mga kapatid, meron kasing naging kasunduan diyan, no, na pagka sinakatuparan na yung kasunduan na yon, dapat magkaroon ng border buff, no, itong Ukraine ay itong NATO dito sa mga bansa na kasali sa USSR. Dapat meron yan, merong border buff sila, at hindi dapat makapasok ang impluwensya nitong mga taga NATO dito sa mga bansa, no, na dating sakop ng USSR. Ang problema, mga kapatid, ito kasing NATO, no, sinamantala nila yung pagkakataon na buwag na yung USSR. Tapos unti-unti kasi nilang ginapang yan sa kanilang impluensya itong Ukraine. Ngayon, ito yung sabi ni Vladimir Putin yan, mga kababayan. No, sabi ni Vladimir Putin, hindi siya papayag, no, na makuha ng NATO ang Ukraine. No, kasi nga dating party yan, malaki ang party ng Ukraine sa USSR noong buo pa sila, dahil yan yung industrial base of weaponry kasi ng bansa ng USSR noong mga time na buo pa sila, mga kapatid. Ngayon, sabi ni Vladimir Putin, hindi pwede na hindi pwedeng mapunta kayo sa NATO. Dapat babalik kayo dito sa kapangyarihan ng Russia, no? And ito ang sabi ni Vladimir Putin diyan, mga kapatid. No, sabihin nyo kung magkano na yung mga pagkakautang nyo sa mga sa mga taga NATO na yan, at babayaran ko, no. Ngayon, ang problema, mga kababayan, ito base lang to, mga kapatid, sa naiintindihan ko, kasi meron akong documentaries ito, mga kapatid, na napanood. Ang sabi, no, ni Vladimir Putin, bibilhin niya lahat ng pagkakautang ng Ukraine doon sa mga dayuhan, no. Ngayon, hindi pumayag itong si Volodymyr, no, itong si Zelensky, hindi siya pumayag dahil mas gusto nga niya ang impluwensya nitong mga puti. Kasi nga, mga kapatid, itong Ukraine kasi unti-unti na kasi itong kinain talaga ng impluwensya ng NATO. To the point, mga kababayan, na mas gusto na talaga nilang maging party ng NATO. Kaya noong nagkaroon ng gera yan, mga kapatid, no, ang tanging hiling lang ni Volodymyr nung time na yon, sa natatandaan ko lang noong pumutok po yung gera na yan, sabi ni Volodymyr sa taga NATO, tanggapin nyo na kami. No, tanggapin nyo na kami na bilang miyembro ng NATO. Hindi talaga tinanggap ng NATO, no? Although hindi sila tinanggap ng NATO, mga kababayan, pero itong Estados Unidos, mga kapatid, ang nagsusuporta ng mga armas sa taga-Ukraine. Sila yung nagpo-provide, mga kapatid. Yun yung aid na binibigay ng Amerika at ng NATO dito sa tawag dito, sa taga-Ukraine. No, yun po yung history niyan. Ngayon, pinagkukumpara nila dito, ito yung laging pinapangalandakan, mga kababayan, nitong mga kampo nila Duterte, na ang Pilipinas di umano ang susunod sa Ukraine. How come na magiging susunod tayo sa yapak ng Ukraine, mga kapatid? Hindi naman tayo sakop ng China, no? May sariling bansa po tayo, no? May sarili tayong bandila, at kahit kailan, mga kababayan, hindi tayo nasakop ng tawag dito ng China. Mas maniniwala pa ako kung ang tawag dito, itong Taiwan,
susunod sa yapak ng Ukraine, kasi nakikita ko talaga mga kababayan, parang susunod talaga ang Taiwan sa yapak ng Ukraine. Pero I think dadaan muna yan sa matinding gera mga kapatid, dahil syempre mas gusto din ng Taiwan, no, ang suporta at ang impluwensya ng Amerika kumpara sa bansang China, no. Nililinaw ko lang sa inyo to guys, no, dahil mali po na disinformation po yung sinasabi nitong mga kampo ni Digong mga kapatid, na susunod di umano tayo sa Ukraine pag hindi natin itinigil itong pakikipaglaban natin sa ating teritoryo laban dito sa bansang China. Hindi po yan totoo mga kababayan. Ang Ukraine kasi may history na yan, no, industrial base of weaponry po yan ng USSR. No, pinalaya lang po yan sila mga kapatid, no, after matapos ang Cold War, no, yung World War II, after matapos yung World War II mga kababayan, tsaka lang sila pinalaya, no. Pero yung Ukraine na yan, may malaking function yan sa USSR, kung kaya't ayaw talaga ni Vladimir Putin mga kababayan na mapunta yan sa kamay ng mga NATO. No, yun po ang totoo diyan mga kapatid. Kasi nga sinira kasi ng NATO mga kapatid yung naging kasunduan yan. Kasi meron yang border buff scope sila na tinatawag, na ilang miles ba yon na dapat hindi sila makapasok dito. Pero ang nangyari kasi mga kapatid, no, uulitin ko, nakapasok kasi itong taga NATO dito sa gobyerno ng Ukraine. Kasi yun na kasi ang makabagong ngayon ang makabagong estilo sa pagsakop no. Iimpluwensyahan mo ang gobyerno ng isang bansa para makuha mo yung isang bansa, no. Parang si Digong, 'di ba? Kung matatandaan niyo mga kapatid, pinapasok ang China dito sa atin. To the point mga kababayan, no, na minsan na rin yang tinawag ang Pilipinas, kahit pabiro lang yung mga kapatid minsan na rin yang tinawag ang Pilipinas na province of China. Kasi nung time ni Digong mga kapatid, grabe na rin po yung impluwensya talaga ng China sa loob ng Pilipinas, no. Yun yung pinakamaling ginawa ni Digong, at yan yung naging dahilan mga kababayan kung bakit na umabot ang Ukraine ngayon sa kahindik-hindik na sitwasyon, dahil pinasok sila ng impluwensya ng NATO, na kung saan hindi nagustuhan niya ni Vladimir Putin. Dahil sabi ni Vladimir Putin, sinira nyo ang kasunduan, may kasunduan na tayo na dapat didistansya kayo dito sa mga bansa na dating sakop ng USSR. Pero anong ginawa nyo, no? Unti-unti nyong ginapang, pinasukan nyo ng impluwensya nyo, to the point na itong Ukraine nagpupumilit na sa NATO. Natanggapin niyo na kami noong pumutok yung giyera na yan mga kapatid. Pero hindi talaga, no, kasi ayaw ng NATO na mabisto na talagang unti-unti na nilang sinasakop ang bansang Ukraine. Ang rason doon ng NATO mga kababayan, ayaw talaga nilang makita ng buong mundo ng harap-harapan na kinakain na pala nila itong Ukraine. No, kaya ang sabi ng NATO, hindi namin kayo matatanggap. Pero sila yung nagsusuporta ng armas dito sa mga taga-Ukraine mga kapatid. No, sila ang nagsusupply sa pangangailangan ng Ukraine para sa giyera nila sa laban sa bansang Russia. Ito yung NATO at ang Amerika ang nasa likod noon. No, nililinaw ko lang sa inyo mga kababayan dahil marami na po ang nami-mislead, at ito yung laging rason nitong mga ibang Pilipino na matutulad daw tayo sa Ukraine. How come na matutulad tayo sa Ukraine? Hindi naman tayo dating sakop ng China. At ang China mga kababayan, sila po yung nananakop sa ating teritoryo. Sila po ang nang-aangkin sa ating teritoryo, no? Yan po ang totoo diyan mga kapatid.